Magandang umaga po sa ating lahat at maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa lahat po ng ating tagapakinig at kasama po ay hindi lang mga taga Victory Christian Church kundi sa lahat po ng nagdiriwang ng Pasko at nagpapasalamat sa Diyos sa kanya pong dakilang ginawa para sa ating lahat. Ang pamagat po ng mensahe po sa umagang ito ay ang kaligayahang dulot ng Pasko. At hayaan niyo po nabasahin ko po ang Genesis chapter 3 verse 15 sa ating umaga. Sabi po dito, ikaw at ang babae, aking pag-aawayin. Anak niya, palagi kong paglalabanin. Dudurugin ng kanyang anak ang iyong ulo at ang sakong ng anak niya ay tutuklawin mo. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at um, ang mensahe po natin ay may kinalaman sa ah, Pasko at paghahalin tulad na makikita po natin sa mga istorya ng Genesis chapter 1 hanggang chapter 3. Kung babalikan po natin ang Paskong Pilipino, lagi nating nasa sa isip ang Belen o ang Belen. At sa English, ito yung nativity na nakapokus po dun sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Kung napapansin nyo, dito sa Belen ay nariyan sa gitna si Jose at saka si Maria maging ang bagong silang na sanggol na si Jesus. At nariyan din yung mga dumalaw, nariyan ang mga pastol, nariyan din ang mga pantas na galing sa malayong lugar. At nariyan din ang mga hayop, mga alagang hayop dahil yung sabsaban or ano no yung iniinuman ng tubig ng mga hayop ay doon po ay nasa isang stable. Makita po natin. Kasama rin dyan ay ang parol. Ang parol po ay hango sa wikang Espanyol na lantern. At sa atin, ang pagkaunawa natin sa parol, ito yung bituin na nagniningning sa kalangitan na siyang gumabay po sa mga pantas para makita nila yung ah, ah, si Jesus na siya pong hari ng mga Hudyo. At papansinin niyo yung pong mga unang gawa na parol ay gawa sa mga stick ng kawayan, ano? At meron ding mga disenyo ng ano ng pinatungan ng ano ng papel de hapon na kulay dilaw. Ang mga talatang pinagbabatayan ng Pasko ay ang tatlong ito. Una, ang sa Mateo or Matthew chapter 2, pangalawa yung Luke chapter 2 at ang pangatlo ay sa John chapter 1. Yung Matthew chapter 2 ay nakatuon dun sa pagdalaw ng mga pantas sa ating Panginoong Hesus na ginabayan sila ng bituin at dumaan muna sila sa Jerusalem. Ang pangalawa ay ang sa Lucas na kung saan ay ay sinabi rito po yung istorya tungkol po doon sa panganakan ni Jesus nung nagkaroon ng census o pagtatala ng mga pangalan na naninirahan sa kanilang bayan at dahil sa ayon doon sa istorya si si Joseph ay nasa lahi ni David kaya po kailangan nilang magtala doon sa lugar sa Bethlehem. Ang John chapter 1 po ay binabalikan ang simula kung saan isinugo ng ama ang kanyang anak. Yung sa pamilyar tayo doon sa word, no, yung salita at the word was with God and the word was God. So sabi rin doon sa John 1:14, and the word was made flesh and dwelt among us. Nagkatawan tao ang Diyos para ipahayag ng Diyos ng personal ang kanyang sarili sa mga tao. Kung yung paglalahad ng kwento, babalikan natin yung pong naganap sa Luke chapter 2. May silang po ito na tungkol po doon sa mga kwentong ito. Maalala natin na nagkaroon ng utos yung gobernador no na si Quirinius. Siya po ay gobernador na sakop siya ng ano ng Caesar ng Caesar yung emperador ng Roma. At kailangan magpatala
ng mga mamamayan sa kanila noon at meron siyang kinalaman sa pag-alam ng mga tao at pati na rin sa pagbubuwis, no? Pagbubuwis. So, dahil sa pagtatala nito, kailangan o napilitang bumiyahe si Maria at kailangan nilang umalis sa kanilang lugar para pumunta sa lugar ng Bethlehem. No po? At ang isang kaganapan na nangyari po doon ay wala silang matuluyan o pwede rin nating sabihin ayaw silang patuloyin. Siguro na lang, benefit of the doubt, talagang maraming tao ang nagpuntahan dahil sa pagtala ng census. Pero dahil si Maria ay nagbubuntis, which is actually mas maganda nga sana kung nagpapahinga na lang siya, ay napilitan silang bumiyahe at hindi naman pwedeng madalhin. Siguro pagdating nila ng Bethlehem dahil mabagal ang kanilang movement, dahil merong iniingatang bata sa sinapupunan ay marahil ay wala nagpatuloy sa kanila. Pero pwede rin na ayaw silang patuloyin. Bagamat hindi na natin tuluyang mababalikan yung nangyari. At dahil dito, si Jesus ay naisilang sa sabsaban. Dahil ito ay sa lugar na tinitira ng mga hayop, ay kasama ni Jesus ang mga alagang hayop nung siya'y isinilang. Sa Matthew chapter 2, meron ding sinasabi tungkol sa paglitaw ng bituing nagniningning, isang bituin na napakaliwanag, napakaganda at naglakbay ang mga pantas, no? Mayroong mga naglakbay ng mga pantas na sa kanilang pananampalataya ay ginabayan sila nitong bituin na to at narinig nila ngayon yung um, yung marahil sa ano no sa pamamagitan ng revelation sa kanila ay na, naunawaan nila na ang bituin nito ay may kinalaman sa anak ng anak na siyang may tuturing na hari ng mga Hudyo. Ngunit makikita natin yung contrast. Kahit merong bituin sa langit, dinedma lang ito ng mga taga-Jerusalem. So, pag sinabing dinedma, hindi nila pinansin at wala silang pakialam na kung anong pinapahiwatig nitong bituin na to na siyang nakikita nila sa kalangitan. At meron pang malungkot na bahagi ay si Herod ay nagkukunya rin gustong sumamba kay Jesus na sinabihan niya yung mga pantas pero ang totoo nito ay meron siyang masamang pinaplano at gusto niyang patayin itong bata na ito na kinikilala na bilang hari ng mga Hudyo. So dahil sa mga nailahad na mga istorya, no, merong mga tao noong unang panahon na hindi sila masaya sa Pasko, no? Kung hindi man yung kasiyahan nila ay kinukuha nila sa mga ibang bagay, pinagmumulan sa ibang bagay. Kagaya niyan, yung nagpapatala ng census, no po. Ang gusto lang ng mga taong ito ay hindi lang magtala, kung hindi kumita ng pera. Kasi sa pagpapatala meron sila ding binabayarang mga buwis na may kinalaman sa census. At ang pangalawa nito, yung mga taga Jerusalem na nabanggit natin kanina, mga wala silang pakialam, no? At hindi wala silang inaantay. At ito yung marami siguro dahilan dito. Kasama na rito yung mga dahilan tulong kapangyarihan o kaya naman yung takot nila doon sa mga namumuno, no? Kasama na diyan si Haring Herodes. At meron ding mga ayaw magpatuloy sa tahanan, no? Ito yung mga hindi masaya sa Pasko na sayang kasi opportunity nila na i-welcome sana. Pero hindi hindi sila nagkaroon ng ganong privilege to welcome the Messiah, yung tagapagligtas, yung lumikha ng langit at lupa. Instead, napunta si Jose at si Maria sa lugar ng tahanan ng mga hayop. At nasabi ko nga po kanina si Herod, may mga taong gustong patayin ng diwa ng Pasko. So ano kaya yung mga ano no, gustong patayin ng diwa ng Pasko? Siguro ito yung mga hindi naimbitahan sa Christmas party, no? Masama loob. Hindi sila naimbitahan o kaya naman
nagkaroon ng raffle o kaya exchange ano no, hindi sila nabunot, hindi sila nabunot. So wala silang naiuwi. O kaya naman sa exchange gift, no? Nung nagpalitan ng exchange gift, hindi nila nagustuhan yung regalo na binigay sa kanila ng kapalitan, ano. So ano lang po 'yon, no? Mga halimbawa lang po 'yon na nasayang kasi ang ang Pasko naman ay hindi naman talaga tungkol sa mga regalong ito kung hindi doon sa presensya ng tagapagligtas na kasama natin sa mundo. Meron ding mga tumanggap ng kaligayahan sa Pasko. So, sa unang Pasko, maisip natin diyan si Jose at saka si Maria, 'di ba po? At sa pamamagitan si Jose po kasi ay nasa lahi ni David at ang sinasabi na ang Mesiyas, ang tagapagligtas ay magmumula sa lahi ni David. At ito naman po si Maria bilang isang tagasunod na sabi sa Lucas chapter 1 ay siya po ay kinausap ng anghel na po na si Angel Gabriel na ang mensahe po ay sa pamamagitan niya magmumula ang tagapagligtas na maluwag na tinanggap ni Maria bilang pagkilala ng kanyang pananampalataya sa Diyos na nating lahat. Ang pangalawa, of course, nandyan din yung mga pantas na mula sa silangan. Ang sabi, doon sa bahagi ng Matthew chapter 2, nung makita nila ang, ang bata, ay ibinigay nila ang kanilang mga handog. At tuwan-tuwa sila dahil para sa kanila, mission accomplished yung kanilang pagpunta sa yung makita nila si Jesus. Naroon din yung mga anghel, pwede nating masabi ang mga anghel na ito ay nag-aawitan. At ang mga anghel ay mga mensahero ng Diyos, 'di ba? Mensahero sila ng Diyos. Na kung saan nag-aawitan sila ng papuri sa Diyos dahil sa ipinapakitang ah, ang pagpapahalaga sa tao at pagpapahalaga sa mga nilikha ng Diyos. At masaya rin na yung mga pastol na dumalaw sa ating Panginoon Hesus. Kaya ang focus po natin sa pag-aaral na to, mga kapatid, mga minamahal, ay tungkol sa sabsaban. Yung sabsaban bilang paglalarawan ng bagong simulain or a new beginning. At ang sabsaban na to ay representasyon ng ginagawa ng Diyos sa mundo. Ang paraan natin ay sa pag-aaral ay magbibigay po tayo ng pag-aalin tulad tungkol po sa Pasko at dun sa pagsilang ni Jesus na may kinalaman sa unang tatlong kabanata ng unang aklat ng Biblia, which is Genesis, no? Genesis 1 hanggang chapter 3. So, magbibigay po ako ng 7 points, no po? 7 points tungkol po doon sa pagdulot po ng kaligayahan, no po? Dito po ang kaligayahang dulot ng Pasko. Sa una, sa Genesis chapter 1 verse 1, sa unang Pasko, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. At dahil sa ginawa ng Panginoon at nagkatawang tao si Jesus, nagkaharap ang tagalangit at tagalupa. Di ba po? Ang langit na nilikha ng Diyos na siyang pwede nating masabi yung presensya ng kumakatawan sa presensya ng Diyos at ang lupa yung mundo ng tao na po ay nagkaharap at sa um, nasilayan nila Jose at saka ni Maria na ang Diyos ay nagkatawang tao sa kanilang kalagitnaan. Tapos sa Genesis 1 verse 3, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, di ba? At nakita ng mga pantas na maganda ang liwanag na ito. Sa creation, ang tinutukoy po dito yung liwanag na ito, yung araw, nilikha ng Diyos yung araw at nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng kaliwanagan sa dilim, sa madilim na lugar. Ngayon po ay ginagamit din ng Diyos yung pong liwanag na ito, which is yung bituin, para gabayan ang mga pantas at hindi sila nabigo. Nung sila ay naglakbay, ay ginabayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng bituin na to at nakita nila nakita nila ang Panginoon na tagapagligtas na kinikilala nila bilang hari ng mga Hudyo.
Nariyan din ang Genesis 1 verse 22 to 25. At basahin ko po sa inyo, 1:22 to 25. At ganito po sinasabi. Blines niya ang lahat ng mga yon at sinabi, kayong mga creature sa tubig, magpakarami kayo at punuin ang dagat. Kayong mga ibon, magpakarami kayo at punuin ang mundo. Natapos ang gabi at dumating ang umaga, yun ang panglimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng klase ng hayop sa lupa, maamo at mabangis, malaki at maliit at nangyari ngayon. Ginawa ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa nakita niya. So, purihin ang Panginoon. So, makita natin dito, yung creation ay mahalaga sa Diyos. Bagamat marami ang mga taong nagsasabi na ang mga nilikha ng Diyos ay para sa kapakanan ng tao. May katotohanan naman po yun. Pero wag nating aalisin na ang diwa ng Pasko ay mayroon din kinalaman sa mga nilikha ng Diyos. Mapahayop man ito o halaman. Di ba po? At ang maaari nating masasabi dun sa lugar na kung saan sa sabsaban isinilang si Jesus ay itong mga hayop na kasama niya ay nakikisa sa tao na bumabati, no? Bumabati sa creator, sa lumikha sa kanila, no po. Bagamat siyempre ang mga hayop ay hindi kagaya ng tao na nagsasalita. I believe between God and the creation, no? Between God and these animals ay naroroon din yung pagbati, pagbibigay pugay nitong mga alagang hayop sa ating Panginoong Hesus na siyang lumikha rin sa kanila at sa atin. At um, Genesis 1:26, nakita doon sinabi nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang imahe, di ba po? Pagkatapos nito, ang Diyos ay nagkatawang tao, naging kagaya siya natin. So, inuugnay ko po yung Genesis 1:26. Ang Genesis 1:26 po ay tagubilin ng Diyos sa mga tao, sa unang tao kay Adam at kay Eve. Kay Adam at kay Eve upang pangalagaan nila ang mga nilikha ng Diyos. At kung titingnan po natin dahil sa ginawa ni Jesus sa ating buhay, ay inire-restore ng Diyos ng Panginoon tayo, ikaw at ako, tungkol dun sa unang plano ng tao, which is, sabi nga po sa 1:26, ayan, tapos sinabi ng Diyos, mag-create tayo ng tao na kagaya natin. Sila ang mamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa langit, at sa lahat ng mga hayop sa mundo, maamo at mabangis, malaki at maliit. So, hindi nawawala dito yung responsibilidad ng tao na pangalagaan natin yung mga nilikha ng Diyos, kagaya ng pangangalaga ng Diyos sa mga buhay natin. Ayan. At ang kagandahan nga po doon sa pag-ugnay doon sa Gospel of John, John chapter 1, ang salita ay naging ay Diyos at nagkatawang tao siya. At yung pagkakatawang tao na yon ay, of course, walang iba, ibinabalikan yung nangyari noong araw ng Pasko. Sa Genesis 5, sa Genesis 1:28 ay nandoon yung paghayo. Humayo kayo at ipamalitan ninyo ang inyong nakita. Dito po sa Genesis 1:28, pinapatungkulan po nito yung utos ng Diyos na humayo at magpakarami. Ibig sabihin, sa case ng Genesis 1:28, numeric, pagdami sa bilang, pwede nating masabi na may dahil sa panganganak. No? At ito yung physical na birth na makikita natin. Pero now na ito ay inuugnay natin sa Pasko, naalala natin na kahit ang mga pantas, di ba? Kahit yung mga pantas, ay sorry, mga pastol, yung mga pastol, nung makita nila ang Mesiyas ang tagapagligtas, di ba? Naroroon na mangyayari na ipamalita nila yung kanilang nakita. At amazing, no? Kasi hanggang sa panahon natin ngayon, nagpapatuloy itong ano no, itong utos na ito ng Diyos. Kaya nga po merong Pasko Ang Pasko, diwa ng Pasko ay talagang ipakilala, iparinig sa mga tao no, sa buong mundo, no? Sa mundo na merong Jesus na
Diyos na siyang nagkatawang tao para tubusin at ilapit ang mga taong malayo sa Diyos, ilapit sa paanan, sa kanyang paanan. At nariyan din ang Genesis chapter 2 verse 1 to 3. Ito ay summary, no? Nagsa-summarize ng mga kaganapan doon sa paglikha. This is sinasabing 6 days of creation. Sabi sa Genesis chapter 2, 1 to 3, ay ganito ang sinasabi. At ganun nga natapos ang pag-create sa langit at lupa at sa lahat ng nandun. Nung pampitong araw, natapos na ang Diyos sa lahat ng ginawa niya, kaya nagpahinga siya. Blines niya ang araw na yon at ginawa niyang special kasi yun yung araw na nagpahinga siya pagkatapos niyang gawin ang creation. Napakaganda. Nakapokus ito yung tinatawag nating araw ng pahinga o sabat, no? Araw ng pahinga. At ang araw ng pahinga, sinabi dito ng Diyos, ito ay ginawa niyang special, mahalaga. So, kung itong Sabat na pinagdiriwang natin every week, no, yung ikapitong araw para sa ating understanding, ito yung araw ng linggo, ay pwede nating masabi mga kapatid mga yan, ang Pasko rin ay mahalagang araw. Isang mahalagang araw ng kapahingahan, no, para sa mundo. Para tayo kasi pag napaka-busy natin, ang dami nating ginagawa, nawawala yung focus, yung attention natin sa Lord. Kaya nga kailangan mayroong kapahingahan, mayroong time na titigil tayo sa pamamahinga at nang sa gayon mailaan natin ang ating oras na nakapokus lamang sa ating Panginoon para sambahin siya. At sabi nga ng mga anghel, no, papuri sa Diyos at kapayapaan para sa lahat ng tao. Napakaganda ng pagbabalita na ito na sinabi ng mga anghel sa langit. At gusto ko yung kanina po nagbukas po ako ng ating pag-aaral doon sa Genesis chapter 3 verse 15. At sabi dito, at ang binhi ng babae ang siyang aapak sa ulo ng manunokso. Alam niyo po ang talatang na ito ay pagkaunawa ng mga missiologists, no, ay sinasabi nilang ito ay proto-evangelion, no? Proto ibig sabihin sinaunang mensahe ng mabuting balita dahil sa pangyayaring ito ay kinikilala nila na ang yes, pagdating ng Genesis chapter 3, ipinapahayag dito yung pagkahulog ng tao, ng unang tao ni Adan at saka ni Eva sa pagsuway sa Diyos, no? At dahil nga dito, ang sabi sa kanila, sila ay mamamatay sa kanilang pagsuway. No po. At dahil sa pagsuway na ito, ay pwede nating masabi, paano na ito? Kawawa na wala ng pag-asa ang mga tao. Ngunit, ngunit, ang, ang, ang naging pangako ay pwede nating masabi na kumakatawan ito doon sa pinangako ng Diyos. No po, pinangako ng Diyos. Na kung saan mag-aharap yung pong anak, yung binhi ng babae. So, kung ito po ay prophetic, no? Ito po ay pinapatungkol po dun sa anticipation ng pagdarating ni Jesus. At ang gagawin po ni Jesus ay siya po ang magiging instrument para matalo po yung manunukso. Sa istorya ng Genesis chapter 3, ito po yung ahas na siyang nandaya kay Adan at kay Eva para sila ay mahulog. Ngunit sa pagdarating po ng ating Panginoong Hesus, at siya po yung siyang magwawakas, no? So kaya nga po yung pong Pasko pwede nating masabi ito ay bagong simula para sa ating lahat dahil sa kaganapan, dahil naganap itong propesiya na ito, at itong propesiya na to ay magpapatuloy. At kaya naman mga kapatid, mga minamahal, sino man ang kumilala, no, kumilala sa ating Panginoong Hesus, no po, ay hindi mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At dahil po ito dun sa pagwasak, dun sa pag-apak ng ating Panginoon Hesus, dun sa ulo ng manunukso, at tinanggalan niya ng kapangyarihan ang kasalanan para tayo ay mailayo sa Diyos, kung hindi tayo nga po ay mailapit at bigyan ng bagong simulain ng Panginoon. So anong kaligayahan ang idinulot nito sa mga unang nakaranas ng Pasko? Automatic, pwede natin masabi po dito, yung makita nila si Jesus.
Nakita nila si Jesus. At kasama nga dito, naalala nila na yung pangako ng Diyos ay tinutupad ng Diyos, no? Tinutupad niya sa pamamagitan ng pagsugo sa kanyang anak. At pwede nating masabi na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Kaya po yun din ang naging dahilan bakit nagdulot ito ng kasiyahan para sa mga pantas na makita nila ang ating Panginoong Hesus na hinahanap nila, maibigay nila ang kanilang mga handog. At naroon din yung mga pastol na pwede nating masabi na sila rin ay naghihintay sa pagdarating ng Mesiyas at dahil sa imbitasyon ng mga anghel ay nakita nila ang Kristo na siyang tagapagligtas ng lahat. Hindi man natin ito sasaksiyan, alam nating totoo ang mga nangyari, mga kapatid, mga minamahal. So, ayon sa ating pananampalataya, ayon sa through the eyes of faith, kinikilala natin na itong mga kaganapan nangyari ng Pasko ay tunay at pwede nating mapanghawakan. At tayo rin ay kabilang dito po sa magandang kwento na to ng pagliligtas ng Panginoon. At ang pagdating ni Jesus ang nagbigay ng bagong simula para sa ating lahat. Pasensya na kayo kung inuulit-ulit ko po yun, pero yun po talaga ang pwede nating masabi na dahil merong ginawa ang Diyos, merong ginawa si Jesus sa buhay natin, no? Ang buhay man natin ay walang kwenta, walang pag-asa, napakabulok, punong-puno ng kasalanan, ng paggawa ng mali, no? Ay dahil sa Pasko, tandaan mo mga kapatid, ikaw man, kung kinakausap ka ng mensahe ng salita ng Diyos, ay merong bagong simula na ibinibigay ino-offer ang Lord. Yun ay kung bubuksan mo ang puso mo para si Jesus nang ang puso mo ay maging sabsaban, no, maging trono ng iyong buhay. So ang tunay na kaligayahan, kasi babalik tayo sa pamagat, kaligayahang dulot ng Pasko. Ang tunay na kaligayahan ay mararanasan ng mga tunay na pagkakilala kay Jesus. Kaya dapat lamang no taon-taon ay ipagdiwang po natin ang Pasko. At dahil kay Jesus ang ating tahanan ay matutulad sa isang munting paraiso. Kung napansin niyo po paulit-ulit na yung tema po ng Pasko, merong kinalaman sa pamilya ni David, kay Jose, kay Maria, di ba po? Napakahalaga po ng family, yung mensahe po ng family yung tema ng family sa atin. Kaya naman po, hayaan natin na buksan natin ang tahanan natin na maging matutulad sa isang munting paraiso na kumikilala, nagdiriwang at sumasamba sa Diyos. Sa ating pong pagwawakas dito po na gaya ng bituin sa langit, gustong kunin ng Diyos ang inyong atensyon. Ano po? Gustong kunin ng Diyos. Na mahalaga para sa Diyos yung ating atensyon. Ano po? Para tayo ay kunin at magkaroon ng malapit na yung itong pagkuha ng atensyon na to ay para tayo ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Pangalawa, di kailangan maging komplikado ang Pasko para maging masaya. Akala natin ang kasiyahan makuha natin sa napakaraming grocery shopping o kaya naman yung nananalo tayo sa raffle ng ganyan ay hindi po yun ang talagang focus. Ang focus po dito ay ang kapakanakan ni Jesus. Kung babalikan mo nga yung unang Pasko, napakasimple lang ng unang Pasko mga kapatid, mga minamahal. At sobrang sobrang simple ay doon pa nga po sa sabsaban. Pag-iisipin nga natin kung isisilang lang ang ating Panginoong Hesus, 'di ba? He deserves better, pero yun yung pinili niyang kaparaanan eh. At ang panghuli nga po, si God ang nagpasimula ng Pasko. Siya lamang ang makakapagbigay ng tunay na kaligayahan sa mundo. Imagine nyo, ang bayan ng Israel, di ba? Dahil sa lahi ni Abraham. Tutusin sa mundo enough na na iparanas ng Diyos yung kanyang kaligtasan sa bayan ng Israel, pero hindi natapos doon eh. Gusto ng Diyos na maisama ang mga hentil, no? Tayong mga Pilipino, mapalad tayo dahil lang gusto ng Panginoon isama tayo na makapagdiwang ng Pasko. At hindi lang ito para sa mga Pilipino, kung hindi sa lahat ng
lahi na nagbubukas ng pinto ng kanilang tahanan, ng kanilang puso para ang diwa ng Pasko ay mapa sa kanila at mapa sa atin. Kaya po mga kapatid, I pray, no, yung pong ating napag-aralan ngayon ay nakapagbigay din, no, na natugunan nito yung layunin ng ating naninanais, yung pagbibigay ng kaligayahan na dulot ng Pasko, dulot doon sa ginawa ni Jesus sa ating buhay. Kaya naman nararapat lamang na purihin natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyo pong wagas na pag-ibig sa bawat isa. Salamat po dahil mayroong Pasko at natutuwa kami, Panginoon, dahil ang Pasko ay mayroong kaugnayan sa iyong pong pag-ibig sa mga katulad namin, at we praise you, Lord, we thank you dahil ipinaranas, ibinigay mo sa amin ang karapatan at oportunidad para may pagdiwang po namin ang Pasko. Salamat po dahil naliligayahan kami dahil meron ka pong ginawa sa aming buhay, at nawa maging magbunga ito, Lord, sa amin, at nang sa gayon ang Pasko ay isang kapahayagan ng kabutihan mo para sa iba. May bahagi namin, O Diyos, may bahagi namin sa ang iyong mensahe, Lord, para sa kanila. Pinupuri ka namin. Salamat po sa salamat po sa kaligtasan at sa kapayapaan na inyo pong ibinigay sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Merry Christmas po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.